Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Narito po ang ikaapat sa mga huling pananalita ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo bago po siya bawian ng buhay. Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Makikita po natin ang mga pananalitang iyan sa Mateo 27, verse number 46. At nang malapit na ang oras na ikasiyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas sa tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Upang maunawaan po natin ng tama ang mga pananalitang ito, maganda po na atin pong unawain kung sino at ano ang dahilan ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Upang hindi po tayo magbigay ng kahulugan na gawa-gawa lamang o hindi po yun yung totoo na pakahulugan. Mga minamahal, atin pong nalalaman na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Yan po ang sinasabi ng John chapter 1 verse 1 to 14. Makikita din po natin ang katotohanan yan sa Philippians chapter 2 na siya po ay Diyos na nagkatawang tao. At maliwanag po ang pagtuturo ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Jesucristo ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala, upang iligtas ang kanyang bayan sa mga kasalanan. Matthew chapter 1 verse number 21. Ibig sabihin mga minamahal, ang buong buhay ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkakatawang tao, mula po nang siya ay ipagbuntis hanggang sa siya po ay mamatay, ay tungkol po sa pagliligtas sa ating mga makasalanan. Ibig sabihin mga minamahal, maganda po na makita po natin ang kahulugan ng mga salitang ito, itong huling pananalita ng ating Panginoong Jesucristo, sa liwanag na kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa at kanyang ginagawa nung siya po ay naririto pa sa lupa. At ito po ay nakaangkla sa gawain po ng pagliligtas. Kaya mga minamahal, ngayon pong hapon na ito ay atin pong sama-samang unawain kung ano po ang kahulugan ng mga salitang ito. Mga minamahal, bilang mga makasalanan, wala tayong kabutihan, wala tayong katwiran, pwedeng iharap sa Diyos upang tayo kanyang tanggapin. Yan po ang sinasabi ng Romans 3 verse 10 to 12. Walang mabuti, wala kahit isa. Lahat tayo makasalanan. Ang Diyos po ay perfect at tayo po ay imperfect. Ang Diyos ay banal, tayo makasalanan. Hindi pwedeng magsama. Ibig sabihin, mga minamahal, para tayo maligtas, kailangan natin ng kabanalan. Ngunit hindi natin kayang gawin. At ang dapat nating gawin ay bayaran ang kasalanan dahil tayo makasalanan. Mga minamahal, sa dalawang katotohanan ito, makikita natin ang pangangailangan natin sa kaligtasan. Kailangan natin ng isang perpektong tala ng buhay, kailangan natin ng isang makatwirang buhay, at kailangan nating bayaran ang ating kasalanan. Hindi natin kayang gawin ito, at kung tayo naman ang magbabayad, papunta na tayo sa impyerno. Mga minamahal, ang dalawang bagay na yan ay parehong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay nabuhay ng 33 years upang gawin ang isang klase ng buhay na kailangan natin para tayo maligtas. Siya po ay hindi nagkasala. Siya po ay perfect. At ang katwiran na ito, itong buhay na perfect na ito, ay kanyang ginawa para tayo iligtas. Ang sino mang mananampalataya sa kanya ay babalutan ng kanyang katwiran. At ang sino mang sasampalataya sa kanya ay para na rin binayaran ang kanyang kasalanan sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay nagpunta sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, sa oras na ito na sinasabi ng Panginoong Jesucristo yung Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi po yan hiwalay sa kanyang ginagawang pagliligtas o sa kanyang ginawang pagliligtas o sa kanyang ginawang pagbabayad sa ating mga kasalanan.
Dito po natin makikita mga minamahal na ito po ay pagpapakita na talagang totoong binabayaran ng Panginoong Hesus ang ating kasalanan. Bago po natin talaga tutukan yung pong mismong wika ng ating Panginoong Kristo, nais ko pong tingnan nyo yung background ng kapaligiran nung ito po ay kanyang sinabi. Sabi po ng Matthew chapter 27 verse number 45, mula nga ng oras na ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ika-9. Ito po ay bandang pahapon sa aktwal na panahon po ng bansang Israel. At makikita po natin sa loob po ng 3 oras, makikita po natin dito na nagdilim po ang paligid. Mga minamahal, kung atin pong bubulayin ang kadiliman sa history po ng Bible o doon sa mga kasaysayan binabanggit ng Bible, isa po sa makikita nating pakahulugan ng kadiliman ay ang tinatawag na paghuhukom o pagpaparamdam ng paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. At dito po, sa tagpo na ito, dito po lumitaw yung wika ng ating Panginoong Kristo at makikita po natin na ito po ay kanyang sinabi ng pasigaw. Sabi po, and about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice. Siya'y sumigaw. Hindi po ito isang pabulong na pagsasalita. Ano po, mararamdaman po natin dito yung grabe, yung intensity ng pain, yung intensity ng paghihirap na kanyang nadadanasan sa mga oras na ito. To the point, mga minamahal, ay nabanggit po niya itong, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At dahil po siya ang tagapagligtas at siya po ang nakakaranas ito, talagang siya lang po ang nakakaunawa ng kanyang pong pinagdaraanan. At ito pong salitang ito ay nagbibigay sa atin ng pagpaparating ng mensahe kung ano po yung talagang aktwal niyang nararanasan sa oras na ito, mga minamahal. Upang bigyan po tayo ng paliwanag, mga minamahal, hayaan po nating tingnan ang ilang mga talata mula sa banal na kasulatan upang makita po natin ang kahulugan. Number 1, gusto ko pong inyong makita ang kahulugan po ng mga wikang ito. Makikita po natin ang truthfulness of the imputation of the sins of the world to Christ. Makikita po natin ang pagiging totoo ng pagbilang o paglalagay ng kasalanan nating mga tao sa Kanya. Isaiah 53 verse 3 to 6. Samahan po ninyo ako sa Isaiah 53 verse 3 to 6. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman at dinala ang ating kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinakta ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga lata ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Ipinasa ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Ibig sabihin, mga minamahal, kung ang ating kasalanan ay ating pong bibigyan ng simbolismo, yung pong mga kasalanan ay nagmeeting at nagsama-sama, mga minamahal, sa iisang katawan, sa iisang lugar, at yun po ay ang krus ng Kalbaryo, mga minamahal. I-imagine nyo po ang pinagsama-samang kasalanan, ang pinagsama-samang kadiliman, mga minamahal, ay dinala po ng iisang persona, ang ating Panginoong Kristo. At dito po makikita natin, nung siya po ay nasa krus ng Kalbaryo, dala-dala po niya ang lahat ng ating kasalanan. So makikita po natin dito yung the truthfulness of the imputation of sins of the world to Christ. And secondly, kadugtong po niyan, makikita po natin the truthfulness of the wrath of God towards sin that Christ absorbed. Makikita po natin ang katotohanan ng galit at parusa ng Diyos laban sa kasalanan na Kanyang dinala. Mga minamahal, ano po ang mga talata? Romans 3, verse 25. Inyo pong sundan ang atin pong mga talata. Romans 3, verse number 25. Ang sabi po ng verse, Romans 3, verse number 25, na siya inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang dugo upang maipakilala ang Kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na gawa na nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Take note of the word, pampalubag loob. At ang sabi po ng Romans 5, verse number
Verse number 9, lubha pa nga ngayong inaaring gana sa pamamagitan ng kanyang dugo ay nangaligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga minamahal, yung galit ng Diyos. Pinakikita po dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, na yung pong galit ng Diyos, yung pinaka-extent, pinakamatinding galit ng Diyos, mga minamahal, ay hindi po naranasan sa panahon ni Noe at hindi rin po sa panahon ng Sodoma at Gomora. Ito po'y naranasan ng ating Panginoong Jesucristo nung daladala ang kasalanan nating mga tao. So tinanggap, dinala ng ating Panginoong Jesucristo ang parusa sa ating kasalanan. Ang sabi po ng Galatia 4 verse 13, inyo po akong sundan. Sabi po ng Galatia 4 verse number 13. Sundan niyo po ako. Galatians 4 verse number 13. O 3 verse number 13, sorry, 3 verse 13. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na maging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Nung sabihin po niya yung Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Daladala niya ang ating kasalanan, dinadala ng ating Panginoong Jesucristo ang galit at parusa ng Diyos sa ating mga kasalanan, mga minamahal, at makikita po natin dito the truthfulness of the payment for our sins that Christ paid. 1 Peter 3:18, please. 1 Peter 3 verse number 18. Sundan po ninyo. 1 Peter 3 verse number 18. Ang sabi po, sapagkat si Kristo ay nagbataring minsan dahil sa ating mga kasalanan, sa mga kasalanan sa makatuwid, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ang sabi din po ng Romans 8 verse number 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Mga minamahal, ang pagiging totoo ng pagbabayad ng ating mga kasalanan na binayaran ng ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, yan pong salitang yang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ay pagpapakita ng pagiging totoo ng pagbabayad, pagdadala, pagdanas ng parusa at galit ng Diyos Ama, at pagbabayad ng ating mga kasalanan, to the point, naramdaman ng ating Panginoong Jesucristo na tila baga malayo ang Ama, at yung presensya, yung favorable presence of God ay para bagang malayo sa Kanya. Mga minamahal, in the entire history of eternity, naramdaman ng Panginoong Jesus na para bagang tumalikod ang Ama sa Kanya. It took a broken relationship between God the Father and God the Son to restore our relationship to God. Mga minamahal, ano ang panawagan ng Diyos sa atin? Ang panawagan ng Diyos sa atin, magsisi ka ng iyong kasalanan. Manumbalik ka sa Diyos. Kilalanin mo sa buhay mo ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, upang mabalutan ka ng katuwiran ni Kristo, ang kanyang matuwid at banal na buhay, at upang maranasan mo ang pagbabayad ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. Pag tinanggap mo ang Panginoong Yesus sa iyong buhay, meron ka ng mabuting buhay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, at bayad na ang iyong mga kasalanan. At dahil dyan, mabubuhay ka na merong utang na loob at pagpapasalamat sa ating Panginoong Jesus.